Nagsimula ang lahat sa isang tahimik at malayong sitio sa gilid ng bundok, kung saan ang mga gabi ay mas madilim kaysa sa karaniwan, at ang mga kwento ng matatanda ay hindi basta-basta kwentong pambata. Sa lugar na ito, ang mga bulong sa gabi ay itinuturing na babala, at ang bawat yapak sa dilim ay sinusundan ng dasal. Sa likod ng katahimikan ng sitio, may mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. At isa na roon ang mahiwagang dayo na inanod sa ilog isang gabing malakas ang ulan. Ayon sa mga residente, hindi raw ordinaryong gabi iyon. Bago pa man bumuhos ang ulan, may mga kaluskos na raw silang narinig mula sa kabubatan. May ilan pa nga na nakasaksi ng mga aninong mabilis na dumadaan sa likod ng mga puno, tila ba may hinahabol o kaya'y may iniiwasan. Ngunit ang pinakanakatatakot sa lahat ay ang sigaw na narinig mula sa kabilang pampang ng ilog, isang sigaw ng babae, mahaba at puno ng pangamba, pero hindi nila matukoy kung saan talaga nanggaling. Kinabukasan, habang lumilinaw na ang panahon, napansin ng ilang mangingisda na may inanod na katawan sa gilid ng ilog. Sa unang tingin ay inakala nilang patay na ito. Nakalugmok, putikan, at wala ni isang gamit na suot maliban sa lumang damit na may punit sa balikat. Ngunit laking gulat nila nang bigla itong kumilos, dahan-dahan itong bumangon, parang bagong gising sa isang masamang panaginip. At sa likod ng mapupungay nitong mga mata, may nakatagong takot at isang bagay na hindi nila maipaliwanag. Hindi taga roon ang babae. Wala siyang naaalala kundi ang kanyang pangalan, Lyra. Hindi niya alam kung paano siya napadpad doon, kung bakit siya nasa gubat, o kung ano ang kanyang tinatakasan. Tahimik siya, madalas tulala, at hindi makatingin ng diretsyo sa kahit kanino. Ngunit kahit ganoon, may isang matandang babae sa sitio, si Lola Sening, ang tumanggap sa kanya at kumukop. Ayon kay Lola, may kakaibang enerhiya si Lyra. Hindi yan basta tao, anya, may dala siyang hiwaga o panganib. Simula nang dumating si Lyra, nagsimula ring mangyari ang mga kakaibang bagay sa sitio. May mga hayop na nawawala tuwing hating gabi, may mga taong sinasabi nagkakasakit at nananaginip ng parehong babae, nakaputi, nakalutang, at walang mukha. Ang mga bata ay bigla na lang nagkakasakit. At may mga matatanda na nagigising sa gitna ng gabi, pawis na pawis, parang may mabigat na presensyang bumisita sa kanilang mga tahanan. Isa sa mga kabataang nakapansin ng kakaibang kilos ni Lyra ay si Mateo, isang binatang mangingisda na likas na matulungin at matapang. Napansin niya kung paano naglalakad si Lyra sa dilim ng walang takot, kung paanong tila may kinakausap siya kahit nag-iisa, at kung paanong tumitigil ang mga aso sa tahol tuwing dumadaan siya. Isang gabi, sinundan niya si Lyra papunta sa ilog at doon, nakita niya ang isang bagay na hindi niya kailanman malilimutan. Nakaupo si Lyra sa gilid ng tubig, nakatingala sa buwan, at tila may binubulong sa hangin. Maya-maya, lumamig ang paligid, humangin kahit walang dahilan, at may aninong bumalot sa kanyang likod. Isang aninong hindi pangkaraniwan, parang alon ng usok na may matang pulang-pula. Napaatras si Mateo, at nang mapansin siya ni Lyra, bigla itong tumayo, ang kanyang mga mata, hindi na ang dating mata ng isang taong walang maalala. Iba na ang kanyang tingin, parang may ibang nilalang na naninirahan sa kanyang katawan. Nang umagang yon, wala na si Lyra sa kubo ni Lola Sening. At mula noon, nagsimula na ring magsara ng bahay ang mga tao tuwing 6:00 pa lang ng gabi. Sa kabila ng katahimikan ng sitio, naroon pa rin ang takot sa mahiwagang dayo na inanod ng ulan, at sa nilalang na maaaring nagkukubli sa kanyang anyo. Ngunit sino nga ba talaga si Lyra? Ano ang totoo niyang pinagmulan? At bakit tila may itinatagong koneksyon ang kanyang presensya sa mga aswang na matagal nang kinatatakutan sa lugar? Ang mga tanong na yan ay sasagutin natin sa susunod na bahagi ng kwento.
Kaya huwag bibitaw, dahil ang gabing ito ay simula pa lamang ng isang masalimuot at nakakatindig balahibong kwento. Matapos ang misteryosong pagkawala ni Lyra, naging mas matindi ang takot sa buong sitio. Kahit ang matatapang na mangingisda ay hindi na lumalabas kapag sumapit ang dilim. Ang mga kaluskos sa gabi ay naging mas madalas, at ang mga alulong ng aso ay tila may kasamang babala. Hindi na rin mapakali si Mateo. Araw-araw niyang iniisip ang huling gabing nakita niya si Lyra, kung paano nag-iba ang anyo nito, kung paano nagbago ang hangin sa paligid, at kung paanong kahit wala siyang sinabi sa mga tao, parang alam na rin nilang may mali. Nagumpisa siyang magtanong-tanong, palihim. Hindi lahat ay gustong magsalita, pero may ilan na hindi na rin kayang itikom ang bibig. Ayon sa isang matandang mangingisda, minsan na raw siyang nakakita ng babaeng kapareho ni Lyra, maraming taon na ang nakalipas, may dalang dilim, may dalang kasiraan. Isang gabi raw, habang nanghuli siya ng isda malapit sa kuweba sa may paanan ng bundok, nakakita siya ng isang babae roon, humuhuni at may hawak na puting manok. Kinabukasan, 6 na tao ang nagkasakit ng sunod-sunod. Simula noon, iniwasan na nila ang lugar, at pinilit nilang kalimutan ang nakita. Habang lumalalim ang gabi at lalong dumarami ang mga kababalaghang nangyayari, mas dumadalas ang panaginip ni Mateo. Sa kanyang pagtulog, palagi niyang nakikita si Lyra, nakaputi, nakatayo sa gitna ng ilog, nakatingin sa kanya na parang may gustong sabihin pero walang boses na lumalabas. Minsan, nasa loob ito ng isang lumang bahay, umiiyak, habang ang kanyang likod ay tila may aninong hugis hayop. Napapaginipan din niyang tumatakbo siya sa gubat, may hinahabol siya, o baka siya ang hinahabol, pero palagi itong nagtatapos sa isang matinis na sigaw na nagpapagising sa kanya ng pawis na pawis. Samantala, si Lola Sening ay hindi na rin mapalagay. Pinilit niyang buksan muli ang mga lumang aklat at gamit na tagal na niyang isinara. Ayon sa kanya, may mga nilalang na marunong mag-anyong tao. Sila raw ay mga nilikha ng gabi, laging gutom, at kayang pumasok sa katawan ng mahihina o nawawalang kaluluwa. Minsan, tinatawag silang mga niligaw, minsan naman ay tagapamagitan. Pero sa paniniwala ng matatanda, iisa lang ang tunay na tawag sa kanila, aswang. Pero may kakaiba kay Lyra. Hindi siya tulad ng mga kwentong aswang na kagat-kagat ang biktima o lumilipad sa bubungan. Siya'y tahimik, parang litong bata, pero may presensyang hindi maipaliwanag. At mas lalong naging palaisipan ang lahat ng may isang batang babae ang nagpakita ng kakaibang ugali. Si Dahlia, anak ni Mang Crispin, ay biglang natutong magsalita ng mga salitang wala namang nagturo sa kanya. Bumalik na siya, ang sabi ng bata habang tulala sa bintana. Kasama na niya ang itim na ibon. Mula roon, may mga lumang kwento na namang bumalik sa alaala ng mga matatanda. Ayon sa matandang si Pedro, minsan nang nawala ang ilang bata sa sitio mga 30 taon na ang nakalipas, pagkatapos dumaan ang isang napakalakas na bagyo. Kasabay noon, may dayong babae rin na natagpuan sa ilog, nakaputi, at walang maalala. Katulad ni Lyra. At katulad ng noon, nagsunod-sunod din ang pagkakasakit, ang pagkawala ng mga alagang hayop, at ang pag-iba ng ugali ng ilang residente. Pero ang pinaka-nakakatakot sa lahat, ayon kay Pedro, ay hindi ang mga nangyari noon, kundi ang katotohanang hindi talaga nawala ang nilalang ngayon. Hindi alam ng mga taga-sitio kung ano ang dapat nilang gawin. May ilan na gustong lumikas, pero hindi basta-basta iniwan ang lupain kinagisnan. May ilan namang naniniwalang dapat harapin ang anino ng nakaraan, kahit hindi nila alam kung ano ang naghihintay sa kanila. Muling bumuhos ang ulan isang gabi, at habang ang hangin ay nagdadala ng lamig at halakhak na tila wala namang pinanggagalingan, may isang batang lalaking nawala sa may tabing ilog. Si Nilo, 8 taong gulang.
Ang sabi ng ina, nakita niya itong nakatayo sa gitna ng ulan, nakatingin sa kakahuyan. Nang tinawag niya, hindi ito tumugon, at ilang saglit lang, bigla na lang itong nawala na parang tinangay ng hangin. Dahil sa pangyayaring iyon, dumoble ang takot sa lugar. Ang mga tao'y palihim nang nagsusunog ng mga dahon ng kamangyan, naglalagay ng bawang sa pintuan, at nagdarasal ng mas madalas. Pero para kay Mateo, hindi sapat ang takot. Kailangan niyang malaman kung sino talaga si Lyra. At kung may paraan pa para iligtas siya, o kung ang tanging paraan ay itaboy siya kahit pa sa kabilang buhay. Isang gabi, habang hawak niya ang lumang kwintas na iniwan ni Lyra sa kubo, may narinig siyang mahina, halos hindi marinig na boses. Tulong, bulong nito. Hindi ko na siya mapigil at doon nagsimula ang desisyong mag-isa niyang puntahan ang kuweba sa paanan ng bundok, kung saan nagsimula ang lahat. Ngunit ang hindi niya alam may naghihintay na sa kanya roon. At matagal na siyang inaabangan. Habang papalapit si Mateo sa kuweba sa paanan ng bundok, ramdam niya ang unti-unting pagbigat ng paligid. Parang may humihila sa kanya pabalik, pero mas malakas ang kutob niyang may kailangang malaman. Bitbit niya ang lamparang may langis, at sa kabila ng ulan at putikan, hindi siya tumigil sa paglalakad. Ang kwintas na naiwan ni Lyra ay parang kumikirot sa palad niya, para bang may buhay ito, at may sinusubukang sabihin sa kanya. Sa likod ng mga aninong gumagalaw sa pagitan ng mga puno, may malamig na hangin na dumadampi sa kanyang batok. Nilingon niya ito pero wala siyang nakita. Nagpatuloy siya hanggang sa marating ang bungad ng kuweba. Malaki ito at madilim at may bahagyang usok na tila nanggagaling sa loob. Dahan-dahan siyang pumasok, bawat hakbang ay may tunog na humahalo sa tunog ng bumubuhos na ulan sa labas. Sa loob, nakita niya ang mga simbolong ukit sa pader, mga lumang letra at larawan ng mga nilalang na kalahating tao, kalahating hayop. Nakita rin niya ang mga itim na balahibo ng ibon sa sahig, at ang ilang piraso ng telang puti, pamilyar, kasi iyon ang suot ni Lyra noong huli niya itong nakita. Tumigil siya saglit, pinakinggan ang paligid. Tahimik. Masyado. At doon niya narinig ang ungol, hindi boses ng tao, hindi rin hayop. Isang tunog ng pagdurusa ng nilalang na parang pinipilit manatiling buhay. Sa kabilang dako ng sitio, si Lola Sening ay nagsimulang magkaroon ng panaginip. Sa kanyang panaginip, nakita niya si Lyra, nakagapos sa isang malaking puno, habang may mga nilalang na paikot na sumasayaw, may pakpak, may mahahabang kuko, at ang mga mata ay parang itim na butas. Ang mga ito ay bumubulong sa isang salitang paulit-ulit, balik, balik, balik. Pagkagising niya, agad siyang kumuha ng sinaunang aklat, hinanap ang kahulugan ng panaginip. Natagpuan niya ang isang lumang pahina na nagsasabing may ilang nilalang na ginagamit ang katawan ng tao para muling makapasok sa daigdig. Sila ay tinatawag na tagapasa ng sumpa. At kapag hindi naputol ang koneksyon, ang katawan ng taong ginagamit nila ay tuluyang nawawala, hindi lang sa katawan, kundi pati sa kaluluwa. Samantala, sa bahay ni Mang Crispin, si Dahlia ay muling nagsimulang magsalita ng mga kakaibang salita. Sa pagitan ng mga ito, may isa siyang binanggit na nagpatayo sa balahibo ng kanyang ama, si Mateo, babalikan siya ng anino. Agad siyang tumakbo patungo kina Mateo, pero huli na. Wala na ito sa bahay, at may mga bakas ng paa patungo sa bundok. Hinanap nila ito, pero walang sumagot sa tawag. Para bang nawala na lang bigla sa hangin. Sa loob ng kuweba, habang nilalapitan ni Mateo ang pinanggagalingan ng ungol, nakita niya ang isang silid na may altar sa gitna. Nakapaligid dito ang mga basag na salamin, at sa gitna ng altar si Lyra. Nakahandusay, nakapikit, at parang natutulog. Ngunit sa bawat segundo, kumikibot ang kanyang katawan na parang may bumabangga sa loob.
Nang lapitan ni Mateo, biglang dumilat ang mga mata ni Lyra, itim, malalim, at puno ng lungkot. Mateo, tulungan mo ako, anya, pero sabay sunod nito, nag-iba ang boses, maging ang itsura ng kanyang mukha ay saglit na nagbago, naging matalim ang mga pisngi, humaba ang leeg, at dumilim ang balat. Napatras si Mateo. Gusto niyang tumakbo, pero may isang bahagi sa kanya na nagsasabing huwag siyang tumalikod. Hindi ako ito, bulong ni Lyra, umiiyak, nasa loob siya, sinusubukan niyang lumabas. Hindi ako ang may kasalanan, at saka biglang tumigil ang kanyang pag-iyak. Ang kanyang katawan ay bumigat, parang may pumasok dito. Umangat ang kanyang ulo at mumiti ng malamig. Ngayon ka lang ba talaga lalapit, Mateo, sabi ng boses, hindi na si Lyra. Sa mga sandaling iyon, tumakbo si Mateo palabas ng kuweba, habol ang hininga, dala pa rin ang kwintas. Hindi niya alam kung anong nangyayari, pero isang bagay lang ang sigurado niya, hindi lang si Lyra ang kailangang iligtas. Ang buong sitio ay nasa panganib. At kung hindi niya mahanap ang sagot sa lalong madaling panahon, baka hindi na sila makaligtas sa nilalang na bumabalik sa katawan ni Lyra. Ngunit paano mo lalabanan ang isang nilalang na hindi mo lubos na nakikita? At paano mo pipigilan ang isang sumpang matagal nang inilibing pero ngayon ay muling nagising? Hindi pa alam ni Mateo ang sagot. Pero ang oras ay nauubos na. Mula nang makatakas si Mateo sa kuweba, hindi na siya nakatulog ng maayos. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, muling bumabalik sa kanyang isipan ang anyo ni Lyra, yung mukha niya na may halong lungkot, takot, at ang kakaibang ngiti na hindi na kanya. Parang may dalawang nilalang sa loob ng isang katawan. At kung totoo nga ang sinabi ni Lola Sening, isang aswang ang ginagamit ang katawan ni Lyra para makabalik sa mundo ng mga tao. Hindi alam ni Mateo kung kanino pa siya lalapit. Karamihan sa mga taga-sitio ay natatakot na, at kahit ang ilang matatanda ay umiiwas ng magsalita. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, tila lumalalim ang mga anino sa paligid. May mga alingasngas na may nahuhulog na mga ibon mula sa puno, patay, walang sugat, pero may mga mata na tila naubos ang buhay. May mga bata ring nagsimulang magsalita sa panaginip, sabay-sabay, ng parehong pangalang hindi nila alam kung saan narinig, Alaya. Ayon kay Lola Sening, si Alaya ay isa sa mga tinatawag na matandang anino, isang uri ng aswang na hindi basta-basta lumilitaw. Matagal siyang natulog, ikinulong sa mga sagradong lugar, pero dahil sa isang malakas na ritual o pagkakamali, muli siyang nagising. At kung tama ang hinala niya, si Lyra ang nahuling naging tulay upang makabalik siya. Sa simula, kontrolado pa ni Lyra ang sarili, pero habang tumatagal, mas lumalakas ang nilalang sa loob niya. Sa panahong iyon, unti-unting bumalot ang takot sa buong sitio. Hindi na lang basta hayop ang nawawala, kundi pati tao. Isang pamilya ang hindi na muling nakita matapos ang isang gabi ng malakas na kulog. Naiwan lang ang kanilang bahay na bukas ang pinto, at may mga bakas ng paa na paakyat sa bundok. Ang simbahan ng sitio, na dating dinarayo ng mga nananalangin, ay tila iniwasan na rin. Maging ang pari ay umalis na raw, dala ang takot na hindi niya kayang ipaliwanag. Habang lahat ay tila sumusuko, si Mateo ay nagsimulang maghanap ng paraan. Tinumbo niya ang liblib na parte ng gubat kung saan nakatira si Mang Ireneo, isang ermitanyo na dating albularyo. Siya ang huling inaasahan ni Mateo, dahil si Mang Ireneo lang ang nakakaalam kung paano harapin ang mga nilalang ng dilim. Matagal siyang tumangging tumulong, pero nang makita niya ang kwintas na hawak ni Mateo, tila nagbago ang kanyang desisyon. Hindi siya dapat nagising, ani Mang Ireneo, habang pinagmamasdan ang apoy sa gitna ng kanyang kubo. Ang mga ganitong nilalang ay hindi basta aswang. Sila ay lumang espiritu. At kapag ganap silang nagising, hindi lang sitio ang mawawala, kundi ang buong alaala ng lugar.
Ayon sa kanya, may paraan pa, isang sinaunang orasyon na kailangang banggitin sa harap ng katawan ng taong ginamit ng anino. Ngunit delikado ito. Kailangan ay nasa tamang oras, sa tamang lugar, sa mismong gitna ng kuweba kung saan unang nagising si Alaya. Dala ang babala, nagpasya si Mateo na bumalik. Hindi na siya maaaring maghintay pa. Alam niyang sa bawat gabing lumilipas, mas lumalakas si Alaya. At kung hindi siya kikilos ngayon, baka tuluyan nang mawala si Lyra, at ang sityo ay matabunan ng kadiliman. Sa gabing iyon, bumaba ang ulap sa buong lugar, at parang nalunod sa malamig na hamog ang buong paligid. Habang palihim na umaakyat si Mateo sa bundok, dala ang lampara at ang orasyon na ibinigay ni Mang Ireneo, nararamdaman niya ang pag-ikot ng mundo. Hindi na siya sigurado kung realidad pa ba ang lahat, o kung nasa loob na siya ng isang bangungot na hindi niya kayang takasan. Sa loob ng kuweba, muling bumungad ang malamig na hangin. Hindi na siya natakot. Wala na ring atrasan. Lumalim pa siya sa loob at sa pinakagitna, naroon si Lyra. Nakalutang ang katawan at sa likod niya may anyong usok na may mga matang pula. Hindi na ito nagtatago. Lumitaw na si Alaya. Naramdaman ni Mateo ang panginginig ng paligid. Ang mga pader ng kuweba ay tila humihinga at ang lupa ay bahagyang gumagalaw. Umalinggaw ang tinig ni Alaya, malalim, mahina pero matalim. Huli na, sabi nito, ang katawan ay akin na. Ang mundo ay hindi naligtas. Ngunit bago siya tuluyang lamunin ng takot, kinuha ni Mateo ang kwintas at inabot ito kay Lyra. Kung nandyan ka pa, bulong niya, lumaban ka. At sa saglit na yon, sumigaw si Lyra. Isang sigaw na puno ng sakit at galit. Umalinggaw sa buong kuweba, at kasabay ng sigaw nagbago ang liwanag sa paligid. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Hindi pa. Pagkasigaw ni Lyra, biglang tumigil ang lahat. Parang naputol ang oras sa loob ng kuweba, tumahimik ang paligid, at ang malamig na hangin ay biglang nawala. Si Mateo, habol ang hininga, ay nakatitig lang sa kanya, hawak pa rin ang kwintas na pilit niyang iniabot. Sa loob ng ilang segundo, akala niya ay nagtagumpay na sila. Pero isang matinis na tawa ang sumunod, hindi kay Lyra, kundi mula sa mas malalim na bahagi ng kuweba. Mula sa dilim ay lumabas ang isang matandang babae, baluktot ang likod, may mga mata na kulay abo, at ang balat ay parang luma ng papel. Hindi siya si Alaya, pero tila may mas malalim pa siyang koneksyon sa nilalang na iyon. Lumapit siya kay Lyra at itinaas ang kamay. Akala mo'y siya lang ang tagapasan, anya, sabay tingin kay Mateo. Hindi mo pa alam ikaw rin ay bahagi ng sagradong sumpa. Napaatras si Mateo, hindi makapaniwala sa narinig. Ang tinitignan niyang matanda ay si Inang Lagring, isang matandang tagapayo noon sa sityo na biglang nawala 2 taon na ang nakalipas. Ang akala ng lahat, namatay na siya sa bundok matapos maputol ang tulay dahil sa baha. Pero narito siya ngayon, buhay, at mukhang mas marami pa siyang alam kaysa sinuman. Habang patuloy ang kanyang pagsasalita, unti-unting naglalabasan mula sa dingding ng kuweba ang mga ukit na hindi nakita ni Mateo kanina. Para silang nagising, at bawat isa'y naglalaman ng imahe ng mga taong pamilyar sa kanya, mga ninuno, mga matanda sa sityo, at ang kanyang ama. Nanlaki ang mata ni Mateo. Hindi niya kailanman nakilala ang ama niya, ang sabi ng nanay niya noon ay iniwan sila. Pero narito ang mukha nito, nakaukit sa bato, kasama sa mga tagapasan ng sinaunang sumpa. Ang dugo mo, Mateo, ay hindi basta dugo ng tao, bulong ni Inang Lagring. May koneksyon ka sa mga tagapangalaga ng lagusan at isa ka sa mga huling susi. Hindi lang pala si Lyra ang sentro ng lahat. Si Mateo mismo ay bahagi ng dahilan kung bakit nagising si Alaya. Ayon kay Inang Lagring,
Nang hawakan niya ang kwintas ni Lyra at dalhin ito sa kuweba, binuksan niya ang ikalawang pinto, isang pinto na noon ay mahigpit na nakaselyo. Napaupo si Mateo, pilit iniintindi ang bigat ng rebelasyong iyon. Paano naging ganito ang lahat? Akala niya'y tumutulong lang siyang iligtas ang kaibigan. Pero ngayon, siya pala ang isa sa mga dahilan kung bakit unti-unting bumabalot ang dilim sa sitio. Sa gilid ng altar, si Lyra ay tila nawalan na ng ulirat, unti-unting nababalot ng itim na usok ang kanyang katawan. At biglang nagliwanag ang bato sa gitna ng kuweba. Isang hugis bilog na tila salamin ang nabuo sa sahig. Doon ay nakita ni Mateo ang buong sitio, mula sa himpapawid, habang dahan-dahan itong natatakpan ng ulap. Isa-isang namamatay ang apoy sa mga bahay, at may isang nilalang na naglalakad sa gitna ng kalsada. Hindi ito si Lyra. Isa itong lalaki, mataas, payat, at ang kanyang anino ay umaabot ng doble sa kanyang taas. Si Mang Crispin ay nasa gitna ng kalsada, kinakaladkad si Dalia pabalik sa bahay nila. Hindi siya anak ko, sigaw nito. Hindi na siya ang batang kilala ko. Mula sa bibig ni Dalia, may lumalabas na itim na usok. Nang sumilip ito sa salamin sa kuweba, napatigil si Mateo. Nakita niya ang kanyang sarili, hindi sa loob ng kuweba, kundi sa likod ng nilalang na naglalakad sa kalsada. Nang tumingin ulit si Mateo kay Inang Lagring, ngumiti ito. Dalawa kayo. Mateo. Ang isa ay narito, at ang isa ay pinanganak mula sa anino mo. Si Alaya ay hindi lang isa. Isa siyang alaala ng kasalanan ng mga ninuno. At ngayon, dumarami siya. Sa puntong iyon, tumindig si Lyra. Hindi niya alam kung anong puwersa ang nagtutulak sa kanya, pero muling bumalik ang liwanag sa kanyang mga mata. Lumapit siya kay Mateo at nagsalita. May paraan pa. Pero kailangan mong pumasok sa pinto ng anino. Kung hindi, mawawala ang buong sitio at ang buong alaala ng lahat ng nabuhay rito. Si Mateo ay tumingin sa kumikislap na bilog sa sahig, ang pintuan patungo sa kung saan man naroon ang kanyang anino. Alam niyang isang maling dalaw lang, baka hindi na siya makabalik. Pero kung tama ang kutob niya, naroon din ang sagot kung paano wawakasan ang sumpa. Isang hakbang na lang. Isa. Pero sa mismong sandaling itinaas niya ang paa para lumakad papasok, muling narinig ang sigaw mula sa labas ng kuweba. Isang pamilyar na tinig. Mateo! Huwag mong ituloy. Tinig ni Mang Ireneo. Nanginginig, desperado, at may dalang babala na tila huli na. Sa sigaw ni Mang Ireneo, napahinto si Mateo. Nilingon niya ang bungad ng kuweba at nakita ang matanda, sugatan, habol ang hininga, at may daladalang lumang kahon na balot ng basang tela. May isa ka pang dapat malaman, hinal ni Mang Ireneo habang papalapit. Ang pinto ng anino ay hindi lang daanan, isa rin itong bitad. Kapag pumasok ka roon ng hindi buo ang pagkatao mo, hindi ka na makakabalik. Nagkatitigan sila ni Lyra. Naramdaman ni Mateo ang bigat ng pagpipili. Nariyan ang pinto, at sa loob nito, ang posibilidad na matigil ang sumpa. Pero nariyan din ang panganib, ang tuluyang mawala sa mundong ito, at iwan ang lahat. May paraan para mailabas ang anino mo nang hindi ka ang pumapasok, sabi ni Mang Ireneo, habang binubuksan ang kahon. Sa loob nito ay isang salamin, malabo, may mga bitak, at parang may buhay sa ilalim ng ibabaw nito. Gamitin mo ito. Sa oras na makita mo ang sarili mo sa salamin, banggitin mo ang pangalan ng anino mo kung kaya mong tandaan, bulong niya. Ang tunay na Mateo ay hindi lang ikaw. Pero ang kayang pumili, ikaw lang. Muling tumingala si Mateo sa ukit ng kanyang ama sa pader. Bigla, para bang may bumulong sa isipan niya. Isang pangalang matagal nang natatago, Isagani.
Huminga siya ng malalim, hinarap ang salamin, at habang ang pinto ng anino ay umiikot sa sahig na parang umiikot na ilog, ibinulalas niya, "Isagani, harapin mo ako." Biglang lumamig ang hangin. Nanginig ang salamin. At mula sa loob nito, unti-unting lumitaw ang anyo ng isa pang Mateo, pareho ang mukha, pero maputla, may itim na mata, at masama ang ngiti. "Hindi ka na makakawala sa akin," sabi ng anino habang lumalabas mula sa salamin. Mabilis ang mga sumunod na pangyayari. Habang naglalaban sina Mateo at ang kanyang anino, si Lyra ay sinimulang lamunin muli ng usok ni Alaya. Umalinggaw ang tinig ni Inang Lagring, tila sinasamba ang pagsanib. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, biglang napasigaw si Lyra, "Mateo! Ang kwintas, basagin mo sa ibabaw ng pinto." Sa isang iglap, humugot ng lakas si Mateo, tinulak ang aninong Mateo, at tumakbo papunta sa gitna. Kinuha niya ang kwintas at binasag ito sa mismong gitna ng umiikot na bilog. Isang malakas na liwanag ang sumabog. Umuga ang buong kuweba. At sa sandaling iyon, ang anino ni Mateo ay unti-unting natunaw sa hangin, habang si Lyra ay napaluhod, biglang bumalik sa ulirat. Nagtalsikan ang mga bato. Nawala ang mga ukit sa pader. Si Inang Lagring ay napasigaw habang unti-unting nadurog sa alikabok, ang kanyang katawan ay nagmistulang abo na isinama ng hangin. Tumigil ang pag-ikot ng pintuan. Tahimik na muling bumalik ang lamig. Matapos ang liwanag, katahimikan. Si Mateo, basang-basa sa pawis at dugo, ay lumapit kay Lyra at inalalayan ito. "Tapos na ba?" tanong niya, halos hindi na makahinga. "Tapos na," sagot ni Mang Ireneo habang pinagmamasdan ang natitirang alab ng basag na kwintas. Sa pagbaba nila mula sa bundok, napansin nilang maliwanag na ulit ang langit. Ang ulap na tila usok ay naglaho, at ang mga ilaw ng sitio ay muling nagbalik. Tahimik ang mga tao, pero buhay. Ang mga nawawala ay unti-unting naglalabasan mula sa mga tagong bahagi ng gubat, tila napukaw mula sa malalim na panaginip. Si Dalia ay yakap na muli ng kanyang ina. Si Mang Crispin ay nakaluhod sa gitna ng kalsada, umiiyak. Akala nila'y tapos na ang lahat. Ngunit habang nagpapahinga si Mateo sa harap ng lumang simbahan kinagabihan, may napansin siyang papel na dumikit sa kanyang sapatos. Isa itong lumang sulat, isinulat sa wikang hindi niya maintindihan. At sa likod ng papel, may nakaukit, "Ang pinto ay maaaring maisara pero ang anino, kailanmay hindi nawawala. Binabantayan ka pa rin namin, tagapasan." Biglang humangin, at sa gilid ng kanyang paningin, may aninong dumaan sa harap ng simbahan, parehong katawan, parehong mukha, pero wala itong refleksyon. Hindi na siya sigurado kung sino ang nanalo. Kinabukasan, habang nagkakape si Mateo sa harap ng bahay ni Lyra, tila mas malinaw na ang langit kaysa dati. Ang simoy ng hangin ay hindi na kasing bigat gaya noong mga nakaraang linggo, at ang mga ibon ay muling naririnig sa umaga. Ang buong sitio ay parang unti-unting bumabangon mula sa isang matagal na bangungot. Ang mga bata ay naglalaro na ulit sa kalsada, at ang mga matatanda ay nagtutulungan para ayusin ang mga nasirang bahay. Pero sa gitna ng kasiyahan, may nananatiling katahimikan sa pagitan ni Mateo at Lyra. Tahimik silang nag-uusap habang nakaupo sa kahoy na bangko sa ilalim ng puno ng mangga. "Ano nang palagay mo sa sulat na yon?" tanong ni Lyra, sabay tingin sa maliit na piraso ng papel na hawak ni Mateo. "Hindi ko pa rin alam," sagot niya. "Pero sa ngayon, parang mas mahalagang alalahanin kung bakit natin to nalampasan." Napatingin si Lyra sa kanyang kwintas, na kahit basag na ang pendant, isinabit pa rin niya sa leg. "Hindi ko akalain na ganito pala ang pinagmulan ng sitio natin. May mga lihim pala na sinadyang ibaon sa lupa para hindi na maungkat."
Si Mang Ireneo ay lumapit at bitbit ang isang lumang libro na may takip na gawa sa balat ng hayop. Ito ang pinag-ugatan ng lahat, ani niya habang iniabot kay Mateo. Ito ang kasaysayan ng mga tagapasan, isinulat ng mga unang nagbantay sa lagusan. Binuksan nila ang libro, at sa unang pahina ay nakasulat ang mga pangalan ng mga ninuno, kasama ang pangalan ng ama ni Mateo. Si Isagani, bulong ni Mateo, hindi pala niya kami iniwan. Isa pala siyang bantay nagkusang mawala para iligtas kami. Lumalalim ang gabi habang binabasa nila ang kwento sa lumang libro. Doon nila nalaman na ang mga tagapasan ay mga piling nilalang na may kakayahang maramdaman ang puwersa ng anino. Sila ang tagapigil sa pagbangon ng mga nilalang gaya ni Alaya, mga dating tao na nasadlak sa dilim dahil sa kasakiman at paghihiganti. Hindi raw ito kwento ng mga aswang gaya ng kinatatakutan ng mga tao, kundi mga alaala ng mga nilimutang kasalanan ng mga aninong hindi tinanggap. Ang akala ko noon, ang mga kwento ng aswang ay para takutin lang tayo, wika ni Lyra. Pero ngayong alam na natin ang totoo, mas nakakatakot pala ang mga kwento ng anino dahil totoo sila. Tumango si Mateo. At dahil minsan, ang pinakamadilim na anino ay sarili nating takot. Sa mga sumunod na araw, nagkaroon ng munting pagdiriwang sa sitio bilang pasasalamat. Hindi ipinaliwanag ni Mateo ang lahat ng nangyari. Alam nilang hindi lahat ay makakaintindi, at mas mabuting manatili ang ilang detalye sa mga taong tunay na dumaan sa dilim. Ngunit nag-iwan sila ng mga palatandaan, tulad ng mga ukit sa simbahan, bagong kwento para sa mga bata, at mga dasal na ginagabayan ng liwanag. Habang paalis si Mang Ireneo, iniabot niya kay Mateo ang lumang salamin. Itago mo to, hindi bilang takot, kundi bilang paalala. Sa oras na bumalik ang anino, alam mo na kung paano harapin ito. Tumango si Mateo, sabay yakap sa matanda. Lumipas ang mga buwan. Bumalik na sa dating payapa ang sitio. Ngunit sa tuwing dumidilim ang langit, may mga pagkakataong napapansin ni Mateo ang kanyang refleksyon sa salamin na tila iba ang ngiti. Hindi niya alam kung guni-guni lang iyon, o kung may natirang piraso ng anino na ayaw pa ring bumitiw. Isang gabi, habang naglalakad siya pauwi galing sa talipapa, may batang sumalubong sa kanya. Kuya Mateo, totoo po bang may nilalang sa bundok? Tanong nito. Napangiti siya, sabay sabing, may mga nilalang pero may mga taong mas matatag kaysa sa kanila. Pagdating niya sa bahay, isinabit niya ang kwintas ni Lyra sa bintana, katapat ng buwan. Tinignan niya ang lumang sulat na muling lumitaw sa ilalim ng kanyang unan. Pareho pa rin ang mga salita. Pero ngayong alam na niya ang pinagmulan ng kanyang takot, hindi na siya natitinag. Ang anino ay bahagi ng ating kwento, pero hindi kailanman ang wakas. At mula sa loob ng katahimikan, alam niyang kahit tapos na ang laban nagsisimula pa lang ang pagbabantay.